Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Hello, Galogs! Gusto nyo ba ng sakit ng ulo? Aba, mamili na po kayo kung ano ang top 1 sa 5 naming kwento. Ako ang iyong pabansang pantanggalumay, kaka Mark Logan. At ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Pearly shell from Palawan, posturang donya siya, maniningil na po. Shining, shimmering, splendid talaga. Welcome sa Puerto Princesa. Magpi-feeling kang reyna sa mga perlas na pampaganda. Kaya may gimmick itong alhasan. Sa perlas ay magbibilangan. Paghihirapan ng dahan-dahan. Kina Ma'am Earl ay nag-trending itong talaba unboxing. Ipapakita ko sa inyo ang aming pinaka binibisita dito sa aming shop, ang aming freshwater pearl harvest experience. Sa pag-harvest kasi ng freshwater pearl, may mga hint kaming na-encounter. Siyempre, dapat mga halog-alogs din ito. So, ganun. Pag medyo umaalog na malakas-lakas yung alog niya, mas okay na yung hint na yon. Ibig sabihin, ito maganda rin. Wow! Sa mga customer, yung ang tagal niyang buksan. Parang ano, tingnan mo, sobrang tigas. Parang ang Amazona dito nakikipagdigmaan sa shelves. Ayan, finally, okay. Okay, 1, 2, 3. Wow! Oh! So, ayan na. Iba-iba ang kulay, oh. Meron tayong white and peach color. Before ito naging pearl, ito ay irritant before. Irritant siya na in-insert ng mga human, and then after several years ng pag-coat ng nacre, ay naging perla siya. Meron na tayong white, salmon, and cream color. Kapag ka-perfect round, mas mahal siya. And then, mas nagiging pricey rin kung mas makinis siya. Pero, ang Soma Total, dahil freshwater to, affordable lang talaga siya kumpara sa South Sea Pearl. Ito ang tawag ito ay Baroque Pearl or Imperfect. Paano pa malalaman kung legit? Pahingi nga ng martilyo, pampipit. Kasi di ba sinabi ko sa inyo kanina that ang pearl ay layers of nacre. Layers of nacre talaga siya. Scratch test. Pag nagpulbos yan, pag kinaskas mo at magaspang, pag nagpulbos yan, totoo ang perlas na hawak mo. Para may instant alahas ka, pwede na agad magpagawa. So ito yung settings na aking paglalagyan ng aking perlas na napili. Ang negosyo ni Ma'am Earl, parang pagkahubog rin ng pearl. Being authentic is special talaga. Lalo na kapag yung ginagawa mo is your passion, ang daling ilaban. Actually, I don't have capital, zero capital. And then, itong mga suppliers na unti-unting nagpapahiram sa akin ng mga products, and then binibenta ko, hanggang sa later on palago ko tong negosyo. Up until now, yung trust na yun ang pinaka-inaalagaan ko. Kasi sa negosyo, hindi lang pera ang kapital natin. Ang pinaka-importante, tiwala ng tao. Sa isang malaking talaba, agad na matututunan talaga. Bago ka magmaganda at makarami ng biyaya, daanin muna sa tiyaga. Sip and knit. Sip and knit. Paulit-ulit lang ang steps sa newly discovered gimmick. Alright, okay. We'll start now. Hi, everyone. Paggawa ng mga abubot at anik-anik, yan ang mga itinuturo ni Chen. Para sa kakaibang workshop experience, like these chunky fancy bags that adds to confidence. So I think it started 2023 when I was teaching my college best friends how to crochet. And then figured out na medyo mahirap yun ituro. So I research what else is more fun and then easier to teach and faster to do. So I found hand knitting, and on my tech career break, I found parang passion into teaching, doing workshops. Hanggang sa napakarami na nga ang gustong matuto. Kaya't bawat buwan ay sige, sugod ang mga naiengganyo. Okay, so I'm gonna do a slip knot. I'm holding the tail on my right hand, and then I'm gonna do a cross
tail behind, and then through the hole, get the rest of the tail. Tali, lusot, repeat. Step by step ang guide para sa mga vet matuto. Maybe more like this. And then, Medyo nakakadito, pero with a little bit of patience, makukuha mo rin ang estilo. O, diba? Ang syala. Challenging, to be honest. Pero fun naman siya by the end nung nagpo-form na yung bag. Parang sa una medyo i-doubt mo nga yung sarili mo. Sa skills and all. But I'm so happy kasi ang tagal ko na rin gustong magawa ito talaga. So it's a very good experience. It's so much fun. It was exactly the Sunday afternoon plan that I had to just do this. And I've been wanting to learn how. So, really enjoying. Hindi pa pala ako tapos. So, really enjoying the process so far. Yeah, masaya. Ang fast-paced ng buhay. So, parang it's nice to take the time to really like just be with you and your string. String? Ano ba tawag? And yeah, yun. So yeah, masaya siya. I would recommend it to everyone. Super aliw na ang Sunday, very well spent. Nag-enjoy ka na, natuto ka pa, while chilling and knitting with your friends, ha? gusto ko yung energy together that we just support each other. Like, pag may isang nagsa-struggle, like, kaya mo yan, ganyan. Like, wow, everyone's cheering up for you. So, I'm happy that I get to be surrounded by supportive and loving people, even strangers, like people I don't know. It's more than a safe space. It's like a happy space, welcoming space for all. So, if you want to try something new, learn a new skill, meet other people, I'd like to invite you to my crafting workshops. You can check my schedule on Instagram or Facebook. That's at craft.mirichen. So we can make chunky bags together, chunky pillows, or make anik-aniks together. Zip, knit, and laugh. Ganito ang tamang combo. Instant way to enjoy life. Yan ang panigurado. Dito sa Quezon City, may kakaibang talentong umeeksena. Hello, Coco! Ako si Mia! Hindi ito pa-cute-cute lang sa camera, kundi kahanga-hanga talaga. Logalogs, meet Shanea at ang kanyang puppet na si Mia. Hello, Galogs! Ako si Shanea Sarangay. At ako naman si Mia. Aba, parang dalawang boses ano? Pero galing lang yan sa isang tao. Diyos ko! Ang tawag po sa ginagawa ko ay ventriloquism. Ventriloquism is the art of performing with a puppet and hindi po dapat gumagalaw yung lips habang nagsasalita. Sa unang tingin, akala mo magic. Pero skills yan na may logic. Practice dito, practice doon, pati bayan ng diaphragm, ganon. Kung sa iba, ginagamit ang ventriloquism para sa comedy, si Shanea may kakaibang diskarte. Hindi niya lang ito basta pinagsasalita. Ikaw lang kung gatawa kasama dito. Sanga-sanga-sanga kasag nilaki ko at niglakastig ka tini ka nagigil. Teka lang, kainan mo na ng to. Shift sa segunda, bago pa matumba, dapat makaisip ka ng rhyme na maganda. Pinagrarap pa nga. Nagsimula po ako way back 2020 bago po mag-hit yung pandemic. Yun po yung time na nagpagawa po yung art teacher ko ng sock puppet. Yung puppet po nagawa lang sa medyas, tapos po na-discover ko na ay kaya ko pala gawin yung ventriloquism. So pinagpatuloy ko po. What? Break it down, yo! Galing mo! Yung ventriloquism known po para sa comedy, ako po kasi kumakanta at nagra-rap. Nag-umpisa lamang siya dahil sa school na proyekto. Pero ngayon, malayo-layo na ang nakarating ng duo. Sumali na sila sa iba't ibang contest. Gina nag-perform at pinakita ang best. Sumasali po ako sa mga contest sa TV and besides po sa pagsali ko doon, nag-guest na rin po ako sa mga barangay at especially po sa school namin. Lagi ko sinasabi sa kanya na kung ano man yung resulta ng audition niya or contest niya, lagi lang siya maging positive. Tapos, pinapaliwanag ko sa kanya na kahit manalo siya or matalo siya, susuporta pa rin ako and proud na proud pa rin kami sa kanya. Malaki talaga ang bentahe kapag ang pamilya ay nasa tabi. Ang mga kiddo, tumataas ang kumpiyansa. Mas marami ring dumarating na tsansa. Di ba? Bongga! Di mo na makakaya nito. Binabato ko ng masita para di ka na makagalaw ko, taka-taka na napakalupit, kinakatakot at pinakamarahas! Ladies and gentlemen!
Matapos ang eskwela na para bang rarampa, meron pang swirl na tila Powerpuff Girl. Kikay man ang datingan kapag barbell ay nahawakan. Cancel muna ang Barbie arm. Sa hair clip nagmumula ang charms. Kung may fonda para maging pretty, powder sa kamay ay sa bakal na heavy. Nag-start po ako as a crossfitter, which yung ito po. Ayun po, parang nag-excel po kasi ako sa weightlifting. Parang na-realize ko po, parang mas gusto ko po yung magbuhat kesa po sa mga takbo-takbo, mga like cardio. Yung 1 year ko po CrossFit, tas yung isang year ko po is yung weightlifting. Slay na slay ang ating akla nitong si James na atleta. Inaya lang po ako ng family ko po na mag-workout po kasi mataba po kasi ako dati. Mga like nasa 100 kilos po yung weight ko. Kung noon ay walang interes, nakaramdam ng power si Ces. Kaya siya nag-decide na walang kabog-abog. Sa palakasan ay hindi na nagpakabog. Feel ko po, hindi po ako iba from other weightlifting athletes. Like, hindi po ako naiba sa kanila kasi bakla po ako, like, ganun po. And like, parang I feel belong to the community and to the sport. Ang ating pambato mula sa Caloocan, dumayo pa sa Jensan. Nag-viral na sa paligsahan, na-inspire pa ang karamihan. Yun nga po, sabi ko, like, parang nagda-doubt po ako kasi ang pangit po ng parang performance ko dun sa my warm-up session ko. Then, ayun po, nung they started cheering for me, parang na-upbeat po nila yung confidence ko. I dream to represent yung country natin sa Olympics kung papalarin. Heidelin Diaz went to the DepEd and then it became a first demo sport for the Palarong Pambansa. So with the help of Caloocan City, we first established the first NCR meet here in Escuela de Sofia. When we did that, I have 2 athletes who are ready to join the competition and then nanalo naman sila. Ano man ang edad at kasarian, pwedeng-pwede sa palakasan. So in weightlifting, kailangan mag-start muna sa pinakamagaan na barbell. Ang isang bata, depende sa laki niya, sa timbang niya. So kung anong kaya ng bata, let's say 2 kilos muna sa barbell na to, dun na siya mag-stick. And then, kailangan mag-progressing loading. Like, yung age is ranging from 6 years old, 7 years old. Kasi it's a strength-based workout. And then, second, you have to find kung yung coach ay certified and professional. Yung pagiging baka po does not define your strength. And those athletes na natatakot po ma-judge sa salihan nilang sport, wag kayong matakot and show yourself, like, be yourself lang. Huwag kayo matakot and huwag niyo po kang papakinggan yung sasabihin ng iba. Be yourself, express who you are kasi it attracts more opportunities and happiness sa sarili. Kung ang salitang bakal ay ayusin, ang kalalabasan ay bakla rin. Sa larangan ng mga brusko, kayang-kaya ng mga sisi ko o kahit anong kulay mo pa sa rainbow. Dito sa Sampaloc, Manila, may matamis na kwento't kakaiba. Umaga pa lang, puno ng kapihan. Dinadayo ito ng sandamakmak na kabataan. Kabataan, pero noong kanilang kapanahunan. Abay, imbes kasi na nakatambay lang sila sa labas. Dito sa Cafe Alnardo, Gina G dahil may free breakfast! Hello! Logalogs, meet Jerry Crotap. Ang puso niya ay senior citizen ang top. Dito sa kanyang pakulo, lahat pwedeng dumalo. Walang pili-pili, walang sanda-sandali. Welcome si Lolo't Lola. Walang mag-isa, lahat magbabarkada. Bukod sa kainan, si Lolo't Lola, meron ding inaabangan ang kanyang effort kung effort na kantahan. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago.
Sir po! Si Lolo naman binanata ng kanta, parang 30 anyos lang Pwede pang mag-concert sa arena. Masaya. Lagi ako nagpupunta doon dahil na-enjoy ko yung buhay ko. At nagiging bata ako pag nandito. Bukod sa musika, heto na ang pasayaw nila. Aba, lakas maka 18 dance ang sayaw nyo, Lola. Lahat nakangiti, walang uuwing nakaniwi. Kitang-kita ang saya sa kanilang mga labi. Alam niyo po, ako po ay laki kasi sa lola ko. And si Lola Poyeng po, nung mga maliliit pa po kami, lagi akong inaalagaan yan. Siguro po, tumatak sa puso't isip ko na yung pagmamahal ng lola ko. Kaya siguro talagang malapit po ako sa mga senior citizen. Alam niyo po, pag napasaya natin yung mga lolo't lola natin, ito po yung pakiramdam na hindi po hindi mo may kukumpara sa sa salapi. Kumbaga, napakasarap po talaga sa pakiramdam. Hindi ko talaga siya mapaliwanag sa sobrang saya. Kaya thankful po ako na nabigyan ako ng Panginoon ng talento sa pagkanta, pagsayaw. Alam niyo po yun na nagkaroon po ng purpose yung buhay ko, na nagagamit ko yung aking mga talento na binigay ng Panginoon. Pag nakita niyo po talaga, pag kumanta pa lang ako, sumayaw ako, may kita niyo po yung ngiti ng mga senior. Ang napakasarap po talaga sa pakiramdam. Di pa huli para pumarty-party. Heto nga't sila Caring Carrie. I can wait a moment more. Tell me cuando. Parang naglat ako dun Take me the year was done. Kanta doon, sayaw dito, hagalpak ang senior citizen ng todo. Hindi mo kakakitaan ng rayuma o sakit ng tuhod. Natutuwa kaming pumunta dito kasi masaya. I-enjoy kami. Bukod sa na-enjoy kami, may pagkain pa. Maganda ang adhikain niya sa buhay. At saka gusto niya matupad na pangarap niya. Kaya gumagawa siya ng ganitong gimmick na palikayahan ng mga senior. Kahit medyo tagilid ang buhay niya, sa hirap ng pera, siya patuloy pa rin siyang nagmamambida naman kasi para maligayahan kami. Kasi nakakalimot kami ng pagtanda namin pag nandito kami. Kaya yun ang ko. Gagawin ko po ito sa tingin ko hanggang matapos na yung aking buhay. Kasi alam niyo po, ito po yung sinasabi kong nakita ko na yung purpose ko sa buhay ko, yung pasayahin yung mga lolo't lola. Ituloy mo lang, Jerry, ang iyong misyon. Iba ang impact nito sa kanilang emosyon. Di lang ito simpleng pa-breakfast, kundi isang alaala na hindi kukupas. Salamat sa pag-aaruga sa mga matatanda. Ang iyong pagpapasaya sa buhay nila'y nagpapakulay at nagpapahaba. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-aanin ng trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po at ito ang Top 5 Kwento.